Ayaw niyo po ng impeachment? Yung impeachment, nasa Senado na yan. Mm-mm. Pabayaan natin sila, may proseso yan. Pabayaan natin ang proseso. Mm-mm. Ako, basta ang nasa isip ko, tapos ng eleksyon, balik sa trabaho. Opo. Gawin na natin lahat. With the new lessons learned. Papasok na po kayo sa second half, kumbaga sa basketball. Papasok ko na sa second half. Binabanggit nyo kanina yung mga kailangan ng tao, yung agad-agad. Ako din po, yun din po ang nakita ko na agad-agad. Especially yung tungkol sa bigas. Pagkain, number 1 yan eh. No? Sinusumbatan kayo mula day 1 hanggang sa kamakailan lang, yung 20 pesos na bigas. Okay, tatanungin ko po kayo, nilaunch nyo po yung 20 pesos na bigas bago mag-eleksyon. At ang sinasabi na iba, nako, hindi sustainable yan. Patsi-patsi lang yan. Hindi maitutuloy ng gobyerno yan. Unang tanong ko po, ba't ba ngayon nyo lang ginawa yon? At pangalawa, hanggang kailan ba to? Baka nga patsi-patsi lang po ito. Sige. Ang tanong, bakit ngayon lang? Bakit ngayon lang? Kung kaya nyo palang gawin, ba't di nyo ginawa nung 2022, nung 2023? Dahil hindi namin, nung 2022, 2023, hindi pa namin kayang gawin. Bakit? Ang key dyan, yung production. Kaya patayo namin ng irrigation, ang dami naming dam na ginawa, ang dami na naming pinamigay na makinarya. 2023, ang ani ng palay sa Pilipinas, pinakamataas sa kasaysayan ng Pilipinas. Nalampasan pa yun noong 2024. Kaya sa production, dahan-dahan, inaalalay natin. Bakit ngayon lang na tayo nagbibigay ng tulong sa produksyon? Dahil ang Pilipinas, ang mga opisyal, na-spoiled. Basta't import lang ng import. Tapos, yung importation niyan, illegal and legal. Ang katotohanan, ang nakita namin, ang pang-control doon sa presyo ng bigas ay ang smuggled na bigas. Kaya nag-hoard. Yan. Ang una na, kung titignan ninyo, ang isa sa una namin ginawa, nag-raid kami ng mga warehouse. Itong pinakamalupit. Sinabi namin, ba't may ganito? At hindi na iniintindi, basta't puro ang import natin. Dahil lang nag-i-smuggle, mga official din ng gobyerno. Kumikita sila. O di bakit nila papalitan? Sige, pasok lang sila ng pasok. Hindi nila iniintindi ang production. Hindi nila iniintindi yung sistema. Hindi nila iniintindi ang presyo ng palay, ang presyo ng bigas, ang kikitain ng magsasaka. Wala. Kailan po itong mga nag-i-smuggle? Basta ito yung nakita namin. Noong pag-upo ko. Meron talagang ganyan. Nung inipit namin yung mga smuggle at rineraid na namin yung mga warehouse, nabawasan yung supply. Kailangan namin ayusin yung NFA. Lahat yan, yung mga changes na ganyan, hindi ganun kasimpleng gawin. May batas na kailangan palitan. Meron mga taong kailangan palitan. Ibang konsepto na. So, ngayon lang namin nabuo lahat. Mr. President, ang isa pa pong importante sa tao, kalusugan, di po ba? Meron naman ng kung anong nahihingi ang mga tao, pero pagpunta nyo sa ospital, lalo sa public hospital, ang hahaba pa rin ng pila. Yun ang problema. Hindi po ba haba ng pila? Tapos yung mga tao, parang hindi pa rin nila alam na meron palang mga programa ang gobyerno tungkol sa ganito. Number 1 po dyan, yung tungkol sa PhilHealth. Ano ba pwede natin gawin sa PhilHealth para wala na talaga halos babayaran ng mga tao sa Pangasinan Hospital? Malapit na tayo doon. Opo. Malapit na tayo doon. Nabanggit mo na rin yung mga pila. Nakapunta na ako sa ospital, 200 ng taong nakahilera. Grabe, ano? Dalawang oras bago nila maibigay yung papeles nila. Digitalization lang ang sagot dyan. Dahil pinaparami talaga natin ng member, pinaparami na talaga yung binibigyan ng benepisyo. Hindi na pwedeng kinakamay. Kailangan talaga nasa computer na eh. Kaya yun ang unang ginagawa nitong si Dr. Mercado na namumuno ng PhilHealth, ay inaayos niya na mabuti yun. Pangalawa, dumalaki ang benepisyo na binibigay ng PhilHealth mula noong 2022 at mas malaki na ang ibinabayad. Mas marami ng serbisyo. Nandungkot nga ako, may nakita akong survey.
Tungkol sa PhilHealth. Sabi niya, sana yung presidente, ang PhilHealth ay tugunan na nila yung top 10 diseases or sicknesses in the country. Opo. Alam mo kung bakit ako nalungkot? Bakit po? Ginagawa na namin. Hindi lang alam ng tao. Kaya na sinabi mo. Opo, hindi na. Ginagawa na namin yun. Pero patuloy, kung titignan talaga at pag-aralan. Sir President, nasaan ho yung pagkukulang? Andyan na pala yung programa. Bakit hindi alam ng tao? Yun ang problema din. Siguro naging problema namin. Dahil yung tao, kasama na rin yata sa analysis dito sa eleksyon. Opo. Hindi alam ng tao yung ginagawa namin. Opo. Nagugulat sila kung minsan pag sinasabi namin, eto pwede na kayo dito, meron kayong ganito, meron kayong pwedeng benepisyong ganito. Hindi nila alam na na pwede silang mag-claim ng ganon. Halimbawa, tinignan namin ng isang araw, dialysis. Sabi ko, ba't di natin pwedeng libre? Libre lahat. Kasi may binabayad pa yung nagda-dialysis eh. Tama po. Paano gagawin yan? So, tinitignan namin yung numero. Kung ano yung pondo ng PhilHealth, para diyan, ano ba ang pwede nating ibigay? Sa cancer, milyon-milyon na ang binibigay nating tulong. Siyempre, yung mga buntis, yung mga common, hindi na natin dadalhin pa sa ospital yon. Kaya nagbukas tayo ng Bukas Centers. Ang Bukas Centers, yung bagong urgent care ambulatory services. Opo. Yun ang Bukas Center. 24/7 yan. Hindi nagsasara. At yan, yung mga simpleng bagay. Para hindi na kailangan pumunta sa malalaking ospital. Habang pinakikinggan po kayo, halimbawa, yung nabanggit niyo yung parang digitalization, para mabawasan ang pila. Ako meron po akong isang naisip, baka lang pwede nyo consider. Sige. Para matigil tong pila-pila na yan. Kasi nga, nakakalungkot na yung iba, ma-absent pa sa trabaho para lang makapila. Yung kamag-anak nila, pumipila. Meron po tayong PhilHealth. Meron tayong DOH. Nahihingan po ng tulong yan. May DSWD, pagka may sakit. May PCSO. At pagka nakachamba ka pa, merong guarantee letter pa yung congressman kaya halos wala nang binabayaran talaga. Kaya lang, 5 yung pipilahan mo. Oo nga. Pwede po bang magpatayo na kayo ng isang pipilahan na lang kung hindi man kailangan? Para diretso na po ang tao. Para tutulungan mo din lang yung tao, wag mo na silang pahirapan. Lahat yan, ang problema talaga. Old style ang ginagawa eh. Opo. Yun na nga, di kamay. Opo. Kaya, yun, meron tayong mga app, e-gov app na ganun. So, ginagawa namin, hanggat maaari, huwag ka nang pupunta sa kahit na anong opisina, doon ka lang sa bahay mo. Now, kasama doon, kailangan may internet. Opo. Kaya pinapalawak din namin ang internet coverage. Para yung mga nasa island, yung mga nasa malayo, napakahirap para sa kanila. Tapos pupunta ka sa isang opisina, sasabihin, sige, ayos na ito, stamp. Anong next? Bumalik ka. Kailangan mong puntahan yung isang opisina. Uuwi yun, babalik na naman doon. Isang linggo yun. Hindi mo naman pwedeng iwanan yung bata. Sino mag-aalaga? Sino magluluto ng hapunan ninyo? Di ba? Yun ang Kaya yung internet malaking tulong yan. Talaga ang dream ko na lahat ng serbisyo ng gobyerno hangga't maaari, yung payment sa gobyerno, pati payment ng gobyerno sa iyo, yung pag-apply ng kung ano-ano, gagawin natin by computer para hindi na mahirapan ng tao. Hindi na kailangan bumiyahe ng kalayo-layo. Opo. Napaka-importante po nun. Pero ang isa pa pong importante at tingin ko ay naririnig nyo rin, yung may kinalaman po sa peace and order. Hindi magre-report sa inyo yung pulis. Sasabihin ng pulis, bumaba ang antas ng krimen, ni-report ni ganito, bumaba wala na yung ganitong mga hold up, etc. Pero pagpunta mo tinanong mo yung tao, ano ba ang pakiramdam mo? Naku, hindi na ako makapaglakad ng gabi. Yung anak kong estudyante, hindi makalakad, makahablutin na lang dyan. Parang may disconnect, Mr. President. Kung gano'n ang pakiramdam ng tao, kailangan talaga natin tugunan. So, ang una namin ginawa, inutusan ko silang ng DILG at saka Chief PNP, sinabi ko sa kanila, dapat laging may nakikita na pulis na naglalakad. Opo. Kasi pagtagal ng panahon, nakikilala mo na yun eh. Opo. Di kang maging kaibigan yung pulis para pag nakita, may safe kami rito. Nandun si Sergeant ganito, ganyan eh. Kailangan ang pakiramdam ng tao
laging may pulis dito. Opo. Pag may pumutok dito, may tatakbo niya, wala pang 5 minutes, may tatakbo na rito dyan. Na tinatanong kung ano yung nangyari dito. Yun ang dapat na mangyari. Police visibility. Tapos Visibility. yung mga patrol cars nila, di ba dapat ay nandid yan lagi para, actually kahit walang police minsan, pag may patrol car deterrent na rin sa krimen Tapos, pangalawa pa doon ay yung ating emergency calling. Di ba meron tayo iba-iba Bawat bayan, 119. 119, 911, 999, kung ano-ano. Opo. Gagawin namin isa. Yung pong drug situation. Oo. I'm sure nakarating na rin po sa inyo ngayon na may mga barangay dyan na bumalik na naman yung mga gumagamit, tapos yung ibang mga pusher na mga small time lang naman pero nandiyan dyan na naman daw po. Ano bang gusto nyong gawin dyan? Kaya ang gusto namin gawin dyan, pareho na naman dun sa sinatawag ko yung maliliit versus yung maliliit na project. Dahil ang pinanteriya namin kung saan pumapasok. Kaya kung makita mo, yung nahuli namin na shabu, napakalaki na, laking tonelada as compared sa mga nakaraang panahon. Opo. So, malaki talagang nahuhuli namin. Kasi hinahabol namin yung malalaking shipment, pinupuntahan namin yung malalaking warehouse, at saka yun. Pero, ang pinakamahirap doon ay buwagin yung sindikato. Opo. Dahil ang sindikato, kasama na dyan yung police, kasama na dyan yung local government. Ang laking pera Opo. Ang laking pera talaga nila. Ang dami nilang pera. Kaya kahit sa'yo, yung mga judge, kaya nilang bilhin lahat. Para prosecutor, kaya nilang bilhin lahat. Walang panama yung sweldo nila sa gobyerno doon sa binibigay ng mga sindikato. Kaya yun ang binubuwag namin. Yun ang pinaka-importante. Ngayon, hindi na namin binigyan ng atensyon yung nasa baba. Yung nasa baba. So, dahan-dahan bumabalik. Kasi sabi ko yung operation natin, kailangan malaking seizure. Kailangan malaki. At saka nakakahuli tayo ng mga drug lord talaga. At saka nakakasuhan natin at naikukulong natin kung talagang guilty. So, ngayon, in the same vein, yun nga, part of the lesson of these elections, let's go back to yung sa grassroots level. Opo. Na kung inaalala ng tao, sinasabi, nagbabalikan dito, asikasuhin natin. Wag na sige, tuloy natin yung malalaking drug bust. Tuloy natin yung mga, ikukulong natin yung mga sangkot dyan sa drugs. Pero, tignan muna natin yung mas small offender. Sinabihan ko na nga ang DLG, nakausap ko si Sec. John Vic. Sabi ko, tama rin naman. Kasi hindi magandang tignan yung lugar mo,